Magandang hapon. Ngayon kasi yung second day ng National Symposium on the Law of the Sea pati ng West Philippine Sea. So ito si Honorable Anyo, umikot kasi yung naging speech niya kanina sa 10th anniversary ng 2016 arbitral ruling na as kahit lumilipas ang mga panahon at nakikita pa rin na may hostility on China when it comes to accepting the ruling, tuloy-tuloy pa rin naman daw yung efforts ng gobyerno from the education drives, awareness drives, yung partnering with schools, with the media, and yung paglalabas ng mas tamang naratibo, yung kinokorek yung mga misconception, nilalabanan yung mga fake news para lang masiguro na ipinaglalaban at sa maayos sa legal na pamamaraan. Itong karapatan daw ng bansa pagdating nga sa West Philippine Sea or a portion of the South China Sea. Ngayong araw naman, tuloy-tuloy pa rin. Tulad sa likuran ko, ayan, si retired SC Associate Justice Antonio Carpio, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang mga discussion. Pero kaninang umaga, nung ang naging panel moderator ay ang ating anchor na si Ces Drilon, ang nakasalang doon si DOJ Attorney Freddy Ganchoon. At ang pinakabinahagi niya in relation nga dito sa 2016 arbitral ruling ay yung misconceptions na nakikita sa usapin na ito. 10 nga ang binigay niya kasi raw 10 years na yung anniversary na nga ng ruling. Kabilang dyan yung sinasabing hindi raw nagbigay ng consent ang China sa arbitration, yung arbitral tribunal, wala raw jurisdiction, yung award, nag-lead daw ito sa loss ng Philippine territory, hindi raw binding sa bansang China yung naging ruling, and hindi raw ito ma-enforce. Pero sa paglilinaw ni Attorney Ganchoon, in fact, nagbigay ng consent ang China for compulsory arbitration as state party to the UNCLOS. And then yung UN. And then yung lahat doon ng prerequisites sa exercise ng jurisdiction ng tribunal ay nakuha, it was met, kaya nakapag-exercise at mayroong jurisdiction itong arbitral tribunal. Yung award, actually niresolve nito ang maritime issue at hindi raw nito napahina ang posisyon ng Pilipinas pagdating sa mga karapatang pandagat nito. And final and binding itong arbitral award sa China despite yung non-participation ito. At hindi raw kailangan na magsumite pa ng mapa to be submitted to the United Nations Secretary General para lang daw mag-exist yung maritime entitlement ng Pilipinas. And kanina naman itong si Rear Admiral J. Tariela from the Philippine Coast Guard, sinasabi niya, para sa kanya, parang wala pang rason para siya personally makaramdam ng threat na magkakaroon ng changing ba sa posisyon ng Pilipinas tungkol nga sa usapin ng West Philippine Sea kasi naniniwala rin siya, firm believer siya pagdating sa international rule, yung rule of law, and marami daw mga sumusuporta na mga bansa, na mga expert dito at naniniwala naman siya na mailalaban naman daw ito sa ganitong mga pamamaraan. Yun nga lang, isang kalaban daw talaga dito is yung narrative na kailangang labanan that includes mis and disinformation tungkol sa West Philippine Sea. Balik sa inyo. Mary Mon, coming back to yung keynote speech ni NSA Anyo, may na-mention ba siya about the times that we're living in, itong oil crisis that the country is grappling with? Yung kanina kasi medyo hindi natin na-monitor ng maayos pero dinigan kasi dito ni Secretary Anyo is yung continuous efforts na sa contemporary issues lahat ng pinagdaanan ng bansa o pagdadaanan pa especially nga itong oil crisis lahat naman nagtitignan yung mga effort na kakailanganin para dyan. Pero ang nakausap natin regarding naman doon sa possible na joint exploration with China is si Assistant Director General Cornelio Valencia. Ang sinasabi niya, malinaw naman daw ito. Isa raw itong discussion, pero kung sakali man, non-negotiable ang 2016 arbitral ruling sa usapin na ito. And sinasabi naman nila, may baseline principle ang bansa, tulad ng sinabi kahapon ni Justice Carpio, nandyan din naman ang Constitution to contend with, na poprotekta sa mga karapatan nga ng bansa. And hindi naman daw nito ma-undermine at hindi dapat ma-undermine yung sovereignty, yung rights at yung teritoryo ng Pilipinas. But then again, medyo maaga pang araw para magsalita tungkol dito. Basta ang sinasabi, kailangan din daw na maging malinaw muna what's in it for the Philippines, what's in it for China kung sakaling mangyari yung oil and gas exploration. Pero yung natanong din kasi natin kanina yung tungkol sa insidente sa West Philippine Sea near the Pag-asa Island na yung isang Philippine Navy ship iniwasan nito yung possible collision with a Chinese warship. Ang sabi naman dito ni Assistant Director General Valencia, no untoward incident na nangyari naman daw dyan. And relatively medyo bago ito pero ang sinasabi naman mananatili pa rin naman na lahat ng gagawin moving forward ay legal
hindi naman daw sila magiging coercive, hindi daw sila gagalaw ng agresibo as much as possible. Pero they're also looking forward, long term, ano pa ba yung maaaring mangyari? Kasi ang sabi nga, medyo bago siya pero inaasahan na talaga nila na mangyayari ito dahil nga sa hostility sa West Philippine Sea. Kaya medyo marami-rami yung nangyari ngayon. Inaabangan natin yung maaari natin makausap, and then yung lecture, yung mga keynote speeches, and the event or the symposium will run until early evening mamaya pa. Mary Mon, meron bang tiga Department of Foreign Affairs dyan na nagsalita or at least yung nag-panelist sila? Oo, yung mga nandito kasi is either from the defense, from law schools. For example, yung magiging line-up ngayon is sina Justice Carpio, sina Rear Admiral Tariela, si Sir Honorable Valencia, from the UANP Law School, si Dean Gatdula, from the National Maritime Council, si Yusek Alexander Lopez, and then yung kanina umaga nga sila Attorney Ganchoon. Nakasama din natin nga si Secretary Anyo, doon nga sa kanya naging keynote speech, and then from the We Protect Our Seas Foundation, si Dr. Jeffrey Ordaniel, from the De La Salle University, Dr. Renato Cruz de Castro, and from the Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, nakasama din natin si Dr. Christian Schultheis, and from the DOJ, Attorney Ganchon, and then si Justice Antonio Carpio. So karamihan sa mga naging participants din dito ay nagmula sa mga law school, So, from Mary the Mon, walang academic Department of Foreign Affairs? So far sa nakita natin, parang wala. Karamihan kasi mahalaga dito sila nga from law Dahil schools and partner Foreign institutes. Affairs issue rin yan eh. So wala Oh, sila. actually kanina nga hinanap din ni Ses Drilon ang DepEd kasi sinasabi niya na kailan na ba madadagdag sa curriculum itong pagle-lecture tungkol sa West Philippine Sea. But then sabi ni Atty. Ganchon kasi di naman daw siya from the DepEd, pero ang alam niya it's in the works. Kailangan daw tignan kung paano may papasok sa curriculum ito para nga masiguro yung education drive, especially sa kabataan, mai-instill daw yung tamang kaalaman tungkol sa West Philippine Sea. And ang nasabi dito ni Dr. Ordaniel from the WPS Foundation, kaya karamihan ng participants ay nanggagaling sa mga law school ay dahil kailangan daw hindi lang maintindihan nila yung usapin na to, yung arbitral ruling, yung West Philippine Sea, yung South China Sea, yung mga dispute dito by the book, kundi madali raw nila itong maipapaliwanag sa mga ordinaryong tao. Kasi daw kahit daw abogado ka o maging senador ka man daw, maaaring hindi mo pa rin daw talaga naiintindihan yung issue tungkol dito.